Hello guys, magandang buhay. So nandito tayo ngayon sa ating luya dito sa Area 1. Mag-harvest tayo ngayon guys. So, mag-umpisa ako dito sa taas. Dito muna tayo mag-harvest sa taas. Ayan, dyan yung baba. So mag-isa ko lang guys. So umpisa ko mag-harvest dito sa taas. So bago ako maghukay, tatapasan ko muna itong mga damo para malinis yung pagkukumpalan natin. Para matry yung tula. So ayan guys, moment of truth. Hukayin na natin itong luya natin. So sana malalaki. Ayun, nabali na guys. So ito yung isang puno. Ganyan yan. Ayan. So, ito po yung ating isang puno. Ayan. Pag tinimbang natin ito, nasa ito, 2 kilo, 2 kilos. Ito yung parang medium size ng luya. Katamtamang size ng luya. Ayan. So pipili tayo ng medyo malaki. Papakita natin. May katabi pa ito. Ayan yung katabi niya. Pero ito po ay isang isang puno. Nung tinanim natin ito. So nung tinanim natin ito guys, isa lang yung natin. Pero yung luya kasi na tinanim natin, dalawa ang umusbong. Halimbawa, dito yung isa, tas ito. Yan yung tumubo. Pero isa lang yung binhi natin guys. Kaya, ngayong mag-harvest tayo, dalawa silang magkatabi. Ito yung isa, tas ito naman yung isa. So ganyan yan. Ganyan silang dalawa. Yan. So, pag tinimbang mo yan, nasa 3. Yan. 3 kilos yan. Ayan. Big size po itong mga ito. Kapag hindi ito na bali, yan, big size yan. Pero ngayon na, ito ay magiging small size. Tapos ito, magiging medium size. Yan po ang, pagka-classify ng luya. So, ito ang big size. Yan. Ayan, magkadikit ito. Pero nung tinanim natin to guys, isa lang. Pero naging dalawa sila. Ito guys, malalaki yung mata niya. Yan ang gustong-gusto ng mga buyer guys. Yung malalaki ang ganito. Yan ang talaga ang big size. Mga ganito ang gusto ng mga buyer. Ayan, malalaki ang mata. Medyo mahaba ito. Ayun, nabali na. Wala kasi akong pangkukal na guys. Ito yung katugtong nito. Ganyan yan. So, ito yung sinasabi ko na gustong-gusto ng buyer. Ayan, malalaki ang mata. Ayan. So, nasa 2 kilos ito, guys. Ayan. Tapos, iba pa ito. Ayan, magkadugtong yan. So, isang puno lang dapat ito, guys. Ayan. Kapag ganito ang gamit natin, guys, matatagalan talaga ang pag-harvest. Mas maganda sana kapag hindi tayo. Tatlo ang ngipin.
mabalit pa kasi kapag kaganto. Pag pangbenta mo, dapat buo yan, hindi mabali para anong big size. Parang ganyan. Big size yan, basta malalaki yung ganito niya. Malalaki yung mata. So, ayan guys. Ang isang puno. Kapag pangtanim mo lang naman guys, ayan o. Kapag pangtanim naman natin, pwede nating pwedeng kahit na okay lang na mabali siya. Pero kapag pangbenta, dapat ingatan mo hindi mabali yan. Kasi kapag big size, mas mahal ang presyo guys. Pero kung pang-benhin mo nga, okay lang na mabali. Ayan o. Ito guys. Ayan ang ating luya. Maganda ito gawin pang video. Ito guys oh. Merong hindi natanggal na kapon. Nung tinanggalan natin ng kapon yan, ayan, hindi natanggal. So, ito lang guys yung tinanim natin dito noon. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Ang classify nito guys sa sa market, Tapos ito na yung niya, laman niya. Naging resulta. Nasa 2 kilos ito. Ayan. Pwede yan sila. Ayan, magkadikit. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys yung pagka-classify ng luya. So, yung ganito, yung malalaki ang niya, yung mata niya, yan po ay big. Kahit na maiksi lang yan, basta malalaki yung mata niya, pwede sa big yan. Pero meron din yung mga mahahaba, pero maliliit na ganito, ayan o. Mahaba siya pero maliliit yung mata niya. Hindi yan naka-classify na big. Ito ay papasok lang ito sa small size. Ayan. Hindi rin ito papasok sa medium size. Ito pwede pa. Pero pwedeng big ito. Ayan. Ang medium size natin, guys, ay ganito. Ganyan ang medium size. Pag sa sa market. Mga ganito, big size. Ayan. Ito, big size yan. Malalaki yung mata niya. Tapos yung ganito, guys, nabali ito. Yung ganitong size, sa yan, is small. Papasok yan sa small. Tapos yung ganito, ayan, SS, semi-small, kasi maraming classify ang luya guys. Mga ganito, SS size. Tapos meron pang MM yan. Ganito ang MM. Ayan o, maliit. Yung pinakamaliit na MM yan. Tapos meron din yung ganito. Kasi merong MM1, MM2, MM3, ganon. Siguro yung MM3 mga ganito na. Yung parang mga na lang, mga daliri. Mga ganyan. Pero yung mga ganito guys, pag nagbebenta kami, hindi na namin hinahalo ito. Ginagawa na lang namin pang halo sa ulam. Kasi, syempre kung ikaw din yung buyer na bibili, parang kasi kapag ka nagtagal ito, magkukulubot pa, tapos liliit, hindi mo na siya mababalatan. So, kung ibebenta mo, nakakakonsensya din. Hindi rin, hindi matutuwa yung bibili. So, ito guys, yung na-harvest natin dito sa isang linya. So, ayan lang muna guys. So, thank you sa panonood ninyo. So, tuloy ko pang mag-harvest ito. Habang hindi pa masyadong yung sikat ng araw. Thank you very much guys.